Mga kapatid, mga kaibigan ka-Facebook, dito po kami sa Kapitolyo. Kausap ko po yung mga kapwa-kapatid natin, si Apostol Erwin, Pastor Ranilo. Tuloy po natin yung topic natin about pananampalataya. Kung ano ba nagagawa ng pananampalataya. No? Doon tinapik natin kung ang isa sa mga nagagawa ng pananampalataya, tataas yung sense of kindness mo, sense of love to God, sense of love to others. No, ito yung kasunod mga kapatid, yung ano nagagawa ng pananampalataya. Sabi sa Romans 10:17 ay magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao kapag meron pong naikinig siya sa pangangaral. Pero sabi sa Romans 10:14 tsaka sa 15, paano makakapakinig kung walang nangangaral? No, sabi niya, paano makakapangaral kung walang sinusugo? Sinusugo po kami. Bibigyan ko po kayo ng isang matinding halimbawa ng the power of the listening. Ibigyan ko pa ng isang matindang halimbawa. Perfect example to ng ano ang kapangyarihan na gagawa ng paikinig. Meron pong isang Christian scientist. Nag-research siya kung ano nagagawa ng paikinig. Gumawa po siya ng 2 kwarto na magkahiwalay, parehas ang sunset, sunrise. May naglagay siya ng video, naglagay siya ng audio, no? At naglagay siya ng halaman, mga litrato. Yung 2 magkahiwalay na kwarto na to na parehas ang design, parehas ang ng sunrise and sunset. Nilagyan niya po ng 2 unggoy. Nilagyan niya po ng 2 unggoy, no? Yung 2 kwarto na to. Ito si Pastora Hermy. Nilagyan ng 2 unggoy yung kwarto na to. Ngayon yung isang kwarto, nagpatugtog siya ng mga rock music. Nilagyan niya naglagay siya ng mga pelikula na mga criminals, no? Mga action. Yung isang kwarto naman, ang ginawa ng scientist Christian, nagpatugtog siya ng mga worship song, praising song, tsaka mga video ng pangangaral, no? Sa loob ng 1 buwan, ginawa niya to, no? Pinapakain niya, parehas ang pinapakain niya sa unggoy na to, no? Kaya lang, magkaiba yung pinaririnig niya sa isang unggoy. Yung isang unggoy, may mga video ng mga action, no? Yung isa naman, naikinig ng mga worship song, praising song, at yung isa ay nanonood ng mga preaching, no? Sa loob ng 1 buwan, nilabas niya po yung isang unggoy na nanonood ng mga action song, mga tungkol sa criminals, no? Ngayon, itong unggoy na to, nung paglabas, naging violence po. Basta pasensya ka na, nagbibigay. Naging violent po yung unggoy. No, niyayakap niya yung mga tao, hinahabol niya ng babato. Ito po yung paikinig to, about paikinig ha. Kinulong niya ulit. Yung isang unggoy na kinulong niya, nakakapanig ng praising worship song, nakakapanood ng video ng preaching. Alam mo, behave yung unggoy. Paglabas, behave yung unggoy. Ito, Christian scientist to na niresearch niya. Ibig sabihin po ang kapangyarihan ng paikinig. No? Sinas niya kung totoo ba talaga, tapos may isang halaman. Nag-research po ulit siya. Yung halaman naman po, tinanggal niya yung unggoy, no? Yung naglagay naman siya ng mga halaman doon. Yung halaman po, ganun din po, nakakapinig ng mga preaching, praising song yung isang kwarto na may halaman. Yung isa naman, research po to ha, mga kapatid ha. Yung isa naman, pinaikita niya yung mga video sa mga violent action, mga rock music. After a month, yung isang nakakapinig ng praise and worship song at sa mga preaching sa video, ang lago ng halaman. Namumunga pa. Pero yung isa, parehas ang kwarto, parehas sa sunrise. Yung isa, nakakapaginig ng mga rock song, violent videos na mga movie, natuyot po. Ayan po ang isang kapangyarihan. Yan po isang kapangyarihan ng pakinig. The power of listening. Gusto nyo nang i-prove kung totoo yung sinasabi sa Romans 10:17. Ngayon, ito po, pag nakapakinig ka, magkakaroon ka ng pananampalataya, ano pa unang magagawa nyo? Matututo kang manalangin. Matututo ka bang manalangin? Yung mga tao dyan na nanalangin yan, pero iba yung panalangin ng nananampalataya. Pangalawa, matututo ka magpatawad.
Pati kaaway mo, patatawarin mo. Pag ang tao ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos, nako, maraming kaaway yan. Pati kapatid niya, kaaway niya, kapitbahay niya, kaaway niya. Baka pati pusa, kaaway niya eh. Pati aso niya. Di ba? Pangalawa, matututo kang mahalin, makita mo ang kalakihan ng Diyos. How great is great our God. Makikita mo ang kalakasan ng Diyos. Pag nakita mo ang kalakasan ng Diyos, ang kalakihan ng Diyos, makikita ang problema, ang lit lang pala kapatid. Yan ang power of listening sa paikinig ng pangaral. Ang alam, sino ba yung nangangaral? May tinakda pang mangangaral sa Bible, yung fivefold ministry. Mga apostol, propeta, evangelist, pastor, teacher. No? At yung mga bishop, yung mga preacher. No? Ano ba ipapangaral nila? Ang ipangangaral nila sa salita ni Kristo. Makikita niya sa Romans 10:17. Ano pa buwa? Matututo kang sumunod sa Diyos. At pag natuto kang sumunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, doon na magsisimula ang biyaya, pagpapala, kapangyarihan sa buhay mo. No, matututo kang magbigay sa Diyos. Matututo kang mag-tithes, matututo kang mag-offering. Matututo kang magbigay sa mga ministry, no? Panghuli, itong huli, matututo kang mahalin ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, mai-inlove ka sa Diyos. Ako na-inlove ako sa Diyos noong 1994. Yung New Testament, simple ko lang nabasa yan. Book by book nabasa ko sa ang Bible. Nabasa ko lahat ng Bible. Masyado ako na-inlove sa Diyos noong 1994. Nagbasa ako ng aklat ng Bible, book by book. Hindi po chapter by chapter, book by book. No? Nung nasa Saudi nga ako, inulit ko po uli yung Romans. Inulit ko po uli yung pahayag. Buo yan. Inulit ko po yung Daniel. No? At pag matuto kang magsipag sa dahil sa pakinig mo, nagkaroon ng pananampalataya, natuto kang magbasa ng salita Diyos, makikita mo mga himala at kababalagan na gawa ng Diyos. At ito'y mangyayari sa buhay mo. Ang patutungan ng isang kapatid, kausap ko kanina eh. Dahil ang napakalaki ng simbahan niya. Noong patutuo niya, ang liit ng simbahan niya sa Quezon City. Pag may dumadaan na ibang denomination doon, dinadahakan yung maliit na simbahan ng isang born again, na isang pastor. Pero sabi ng isang pastor, na isang apostol, Panginoon, huwag kong hayaang gawin ito na bastusin ang pangalan mo. Alam mo, kumilos ang Diyos, dahil may pananampalataya eh. Yung apostol eh, ang laki po ng simbahan niya ngayon. 6 million plus po ang pinatayo ng Diyos sa kanya. Yung dumadahak, alam mo yung mga dumadahak, nagkasakit. At yung jeep, kasi nung maliit pa dyan, may isang jeep doon na iba denomination, pumipito. Magmula sa umpisa pumipito, wala naman dapat siyang pito yung binabastos sa yung simbahan na maring alam mo nangyari. Then may pananampalatayang kapatid, nagkasakit yung ibang denomination, binabastos yung simbahan. Yung may-ari ng jeep. May-ari ng jeep. Yan po nagagawa ng pananampalataya. Kasi nagkaroon siya ng faith eh. No? Na kayang gawin ng Diyos ang mga mahimalang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Kasi alam mo lahat ng lihim, ng kapangyarihan, nasa Biblia. Magbasa ka po ng salita ng Diyos. Pag nabuksan mo ang pangako ng Diyos, kasi lahat ng pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos, may kapangyarihan yan. For example, yung tithes. Yung tithe po may pangako ang Diyos, sabi sa Malakay 3:10-11, sabi niya, ninanakawan niyo ako, subukan niyong ibigay sa akin ng 10 bahagi niyo. Kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit. At ibigay ko sa inyo ang pagpapalang walang sukat ikalagyan at sasawayin ko ang mga salong. No? Nagbigay ka. Alam mo, nabuksan mo yung salita ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, lumabas yung kapangyarihan nun. Ang lahat ng pangako ng Diyos, ng salita ng Diyos, may kapangyarihan yan. Sundin mo lang yan, lalabas yung kapangyarihan niya, magmamanifest sa'yo. Kapatid. No? Yan po nagagawa ng pananampalataya. Marami pong pananampalatayang aral. Unwavering faith, no? Trusting faith, believing faith, faith of faith, proclamation of faith, declaration of faith. Meron, wala pa tayo dyan, iaaral din natin yan. Ang pinag-aaralan pa lang natin yung basic of faith.
yung ano nagagawa ng pananampala sa pakikinig. Di pa ito No? nag-break. Salamat po mga kapatid. Ito lang muna sa next na live ko. Puro pananampalataya kung ano magagawa. May power of faith pa. Salamat po mga kapatid. God bless you sa inyo. Salamat sa pakikinig sa inyo. No? Thank you Heavenly Father. Thank you Lord Jesus Christ. Thank you Holy Spirit our God. Sa iyo po ang papurit. Salamat na kinang Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito ay sa among dalangin. Amen. Ito pa pala ang nagagawa ng faith. Ako po, nung kalakasan po ng COVID-19 year 2020, panalangin lang po gumaling yung kapatid sa COVID-19. Nung kaalakasan, siguro April yun, 2020, may tumawag sa misis ko. Isang mananampalataya, kaya lang lockdown yun, may membro siya ng isang malaking church. Kaya lang, siyempre, walang chart. Baka hindi niya alam yung number ng pastor niya. Tumawag sa misis ko, may COVID-19. Sabi ko, tawagan mo uli. Tinawagan ni pastora ng wife ko. Nung tinawagan ko, sabi ko, ipatong mo yung kamay mo sa ulo mo, mananalangin tayo. Alam mo, pinalayas ko ang kapangyarihan ni Satanas pamagitan ng COVID-19 binigay sa kanya. Nanalangin po kami. Wala pang isang linggo, nagtitiktok na yung kapatid. Kasi ang pakiramdam niya, nahihirapan siyang huminga. Ang masama yung pakiramdam niya. Sumasakit ang ulo niya, hindi siya makahinga. Ang dibdib niya, no? Dahil talagang, pero nanalangin kami, isang linggo lang po, wala pang isang linggo, gumaling yung kapatid. Dahil sa pananampalataya. Meron yung kapatid ko, bago magpasko, 2020, nagka-COVID sa Slovenia. Tinawagan ko yung kapatid ko, COVID talaga, sabi ng government sa Slovenia, may COVID ka, buong pamilya. Tinawagan ko yung kapatid ko. Sabi ko, ipatong mo yung ulo mo yung kamay mo sa ulo mo, mananalangin tayo. Pinanalangin ko, humingi ng tawad yung kapatid ko, acceptance, tumanggap ka siya kay Kristo. Pinanalangin ko na gumaling yung COVID niya. Purihin ng Diyos, dahil sa pananampalataya, purihin ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Bago siguro isang araw na lang, December 24, tumawag sa akin ng kapatid ko, magaling na ang kapatid ko. By prayer pa lang yan, lalo pag hinipo pa namin. Yan po nagagawa ng pananampalataya. Salamat po sa inyo mga kapatid. Muli, magsasalita ako live video sa sunod. About faith po, maraming turo po ang faith, unwavering faith, trusting faith, believing faith, proclamation of faith, declaration of faith, power of faith, marami pong faith. Itong tinuturo po natin ang magagawa ng pananampalataya, palang basics pa lang po. Salamat po mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Amen and amen. Uri ng Diyos.